love you. Yung what an incredible night. Last question. My check. Salamat sa inyo lahat. What's up, guys? Panibagong paraan para kumita ng pera. Internet content creation. Parang lahat na lang vlogger na. Kupal ba kayo, boss? Oo. Ako nga pala si Josh Banal. Galit sa mga kupal. Sino ba yung Josh Banal na yan? Nakalagay. Galit sa mga kupal eh. Kupal din naman yata yan. May pera ka? Meron naman. Bakit? Tara, content tayo. Gusto mga G. Mas maganda boss kaysa. Ay, sorry sa abala. Buti naman. Ano meron? Ayoko na! Tara. Pogi naman yung Josh Banal ah. Saan ako? January 2024. 2024? Oo. Patapos na yung taon ah. Ito ang mga ginawa mo ngayong taon. Ano mga ginawa namin? Ayan na. Ayan na. Ayan na. Pwede pa video ako? Friday. January 12. Boss, ginagawa mo dito, boss? Ikaw ang anong ginagawa mo dito? Punta ako sa bahay nga. May content tayo mamaya, di ba? Dito ba bahay namin? Oh, dyan lang yun, oh. Anong content eh? Tapos na yung taon. December Sabi na. mo, boss, January 12 meron tayong content. January 12? January 12 pa lang, oh. Mali ang orasan mo, palitan mo na. December 31. Sino to? Si Colette. Bini. Bini. Bini Blue. Gano'n. Ano Bini, bro? Di ba yung Bini? Naku, Hindi boss. naman nakinig ng Bini. Bini, boss. Kilala mo ba Bini? Oo. Kilala mo talaga. In-interview natin nung last eh. Bini. Sabi pa ni Bini Joanna sa'yo, ang ganda naman ng t-shirt mo. Sino yung Joanna? Si Bini Joanna. Panggagi to eh. Tara na nga. Alam mo yung habog? Ang lamig-lamig. Yung habog talaga yan eh. I should be prepared for this question because I made this question, but it's a very difficult question to answer. Is it difficult? Lahat naman ng bagay, I think, is mahirap kung hindi mo gusto yung ginagawa mo. Ako po si Francis. May piyok siya. Ako po si Francis and I am one of the first content creator of Greenwall TGLG and Greenwall Entertainment. Yun lang mga G. I'll see you on the next video. I'll see you. Ang responsibility ko po is maliban sa editing, ako din po ang ano bang mga ibang ginagawa ko? Nagde-direct, yan, cinematography, and yeah, but mostly editing. Yan. Content creation company? Hindi naman gaano kasi, like, syempre, wait. Hi guys, it's Genesis. Hi. Ay, bawal pala magmura. And my role is editor ng vlog na iba, hindi lahat. Music producer, and sometimes planner na din kasi naging busy ako ngayong taon. Kasama ito sa journey, yung hirap, yung pag-a-adjust, and yung nga yung pag-flip from being friends to professionalism, from friends to work. Pero marami kasi akong ina-aspire na tao, just like some people from FTV. Yun! Magkakaibigan din before sila naging magkakatrabaho. So, yun din yung nakikita kong na future namin dito sa Greenwall. Kung meron kaming ginagawa, for example, pupunta kami dun sa TV station or merong interview, or katulad ng sabihin meron tayong mga sineset na rules or yung standards ba na don't act the way we act pag tayo lang dun sa studio na walang camera. Kasi we're friends pero we're out there, nakikita tayo ng mga tao. Itong ina-upload natin, like, hindi mo alam.
yung mga subscribers natin iba, hindi natin kilala. Wala naman tayong 400 na kaibigan So, hindi siya ganun kahirap, pero there needs to be boundaries na sineset. Mahirap, pero parte siya ng journey, and at some point, inasahan ko na mangyayari. Meron akong thing, pag di natapos yung project na, pag walang sense, or pag alam kong yung video is hindi entertaining, ganun, hindi nasa standard, hindi na rin nirelease yan. Meron kaming content na ginawa, specifically, pumunta kami sa Niagara. Yeah. Meron akong content dapat dun na didn't feel like it was like appropriate or hindi siya pasok sa standards namin. So yun mga G, currently naglalakad lang kami, bossing, and dito kami sa may Niagara Falls. Wow! And ako naman, hinahanap ko kung saan yung pwesto noon ni si Bini Joanna. May picture ako sa aking vest, nakalagay lang siya doon. Meron na ako tinatry na i-recreate, pero ano nga namang interesting dun sa tingnan kasi dami ng tao nagpunta doon. And hindi lang naman sila yung mga sikat na tao nagpunta doon. Hindi ko na feel na ka-post-post yun, lalo na yung from introduction to yung height or yung pinaka-climax ng video, hindi na sila magkatugma. I think that as a content creator nowadays, nakaka-pressure gumawa ng content. Kasi ang madami kasing tinatawag namin patapon na content, no? When I say patapon, I'm not saying about yung quality ng edit or quality ng shots, but I'm talking about the content inside o yung content itself. When I started the channel, I keep and always insisting kina Genesis na I wanted something na hindi lang entertaining but also really helpful for the audience and viewers. And from the very beginning, yun yung pinaka-always tinatry namin. Makapag-ambag kami sa kasiyahan at kaalaman ng mga tao at ng mga viewers namin. Hi, sa mga hindi nakakilala sa akin, ako nga pala si Ed, aka Edsy, sa may never end this city. Thank you din sa inyo sa pagtulong. One call away. Ang role ko naman dito sa Green Wall, siguro ika-counted ko yung pagiging photographer. Gusto ko ma-improve pa. And siguro naman sa pagiging barkada, ako daw yung malakas mangbara. Ayoko na. And yun, sa mga barkada naman, ako yung makulit at malupit. Naantok ka ba rin ba, Ed? Oo, kailangan ko ng iso. Nako. Si Ed is this friend, and to be honest, he's a bit hard to predict. Very unpredictable si Ed. He knows he wanted to do some stuff, but he's not sure where he is actually really passionate yet. This year, tinry talaga niyang hanapin yun. From trying to direct a film, going back to dance workshops, trying to write songs and record songs as well, which is very, very different. No, hindi lang porket you can perform, you can write, you can also record. Recording is a whole different level of hirap. Yeah, I'm really proud of that. Lalo matagal ko na rin kilala si Ed. Yun, I think Ed did a lot of things na outside of his comfort zone. That in itself is nakaka-proud na. Wala akong masabi doon. Good job. Ang best project this year is of course yung Bini. Like, marami kayong hindi nakita doon, and especially, kung gusto nyo ma-check out yung Bini project na yun, you can check it out sa BRGY. Yan. Alam mo naman, kaya usap tayo ng TFC para magkaroon ng mga hidden task. Wow. Di pala ganun ka-hidden, pero hindi alam ng Bini yung mga sinasabi nila na gagawin natin. One interesting thing about yung sa project na yun is na hindi nyo alam is nung panahon kasi na yun, ang dami masyadong nitatanong sa akin kasi may hawak akong parang checklist ba, tapos akala nila doon ako nagtatrabaho. Well, technically doon nga, parang doon na nga ako nagtatrabaho kasi clipboard. Tinatanong ko pala si yung yan, meron akong hawak na clipboard, so akala nila doon ako nagtatrabaho. So daming tao nagtatanong sa akin, mga nanay pa yata, iba doon sabi na, sir, saan po yung ganito? Ay sabi ko, sir, wow, sabi ko.
Nang ginawa ko noon, kasi ang dami na talagang tatanong, wala na magagawa. Nahiya naman ako magsabing, ay, hindi po ako dito nagtatrabaho. Ginawa ko is, minemorize ko lahat. Sabi ko, dito yung row A, B, C. Tapos, minemorize ko lahat ng row. Tapos yun, kada magtatanong sila, alam ko na kung saan yung sasagot ko, tuturo ko na lang. Doon po, dito. Kung di ko alam, meron naman mga security guard dyan na magsasabi sa kanila kung saan. Buti na lang, malapit-lapit lang sila. Wait, yep. And then I. Thank you. I just wanna make this quick. My name is Kiko po from DRGY and... Manloloko ako kung hindi ko sasabihin yung Beanie na video ang pinaka-memorable for me. It is memorable in all sorts of different aspects. Do you look forward in Beanieverse? Okay. Kalma. Napaka-memorable niya kasi unexpected. Memorable din siya kasi hindi ko inasahan na talagang magbo-boom yung video. At mas lalong hindi ko inasahang magkikita talaga kami ng Beanie. Mas okay ba na nahawak or just clip it in? Any interesting fact na siguro hindi nyo alam doon sa... I think nabanggit ko naman na noon sa podcast, pero I think for general viewers, hindi nyo masyadong alam na muntik ko pong hindi gawa ng video yung Beanie content namin. Sa kadahilan ng hindi ko alam paano kikwento ng enjoyable but still very genuine yung buong pangyayari na yun. My journey towards Beanie actually started when naging fan ako ng Beanie. It's such a big thing. It holds so much pressure for us, but that's a good pressure. Nakapag-brainstorm kami together ng best way to tell the story. And I think you guys love it. So yun. Yun siguro interesting fact doon. Inedit ko siya ng 1 linggo. Ready and action! Uy! Kilala mo to si Steve? Ay, oo, si Steve. Di ba kilala siya ni yung naglalaro siya sa Alam mo si Steve? Oo? May yan kay Oh, totoo ba? Oo, di mo alam? Gwapo talaga si Steve eh. Oo, nagkaroon siya ng Kasi minsan si Steve may yan eh. Ay, maganda talaga si Steve. Anong at sinong ha? Uy, Ay, Musta Basta. Hello, ako nga pala si Steven. Anong ginagawa mo rito? Ay, ang role ko dito sa Greenwall is, hindi ko pa alam eh. Kasi sa ngayon, tinatry ko pa lahat-lahat ng ginagawa na dito. Aba, basic lang yan eh. And siguro sa ngayon ako muna yung nagda-drive sa kanilang lahat. Steven Aguinaldo. Steven Aguinaldo has a really bubbly personality. I would say, maliban kay Teddy, he's this person who has this positive energy ball. I always say this, ever since nung nag-i-start pa lang akong gumawa ng pelikula, I wanted to make sure that the entire set is the experience. Yun yung pinaka-importanting part ng isang project. Yung experience, yung moment na ginagawa nyo yun at hindi yung product. With that said, dapat walang negativity sa set ko. That's kinda like one of my number 1 rules siguro. I want everyone to enjoy. Of course, there's stressful moments. Hindi mawawala yan. Something that I love about Steve is yung kanyang sipag. Steve is very masipag siya. Nakikita mo talaga yung sipag and passion niya dun sa paggawa ng projects. Kahit na hindi niya fully naiintindihan pa yung mga bagay-bagay. And hindi ko siya masisisi kasi parang kumbaga hindi naman sa pinilit pero nabigla siya sa lahat ng pangyayari. Bigla siyang napasok sa mundong kakaiba. Siguro for him, this is a bit overwhelming nga eh. And so, yeah, I think yun, nakaka-proud yun Nakaka-proud yun na for someone to stay with you kahit na overwhelming and hindi niya naiintindihan ng fully yung tinatahak niyang landas. Siguro yung Beanie, the nation's girl group as they take on Toronto stage. Kasi kahit man na hindi man ako andoon, like nakasama sa interviewer sa actual na shoot ng Beanie, feel like nakatulong pa rin ako kay Francis at kay Genesis. Nakatulong si Steve, malaking tulong yun kasi ako talaga best. Let's say, madali akong ma-stress pag nag-drive minsan. So, nakatulong yung pagsama ni Steve sa amin kasi like,
sige, sabihin nyo ng, oy, driver lang naman yun, parang ganyan-ganyan lang naman. Pero, lalo na't madaming iniisip si boss nun, madami din ako iniisip syempre kasi sabihin na natin na I'm not the most capable person pagdating sa mga camera. So, nasa isip ko yun buong biyahe and I have to film like boss nung buong biyahe yun. Sobrang laking tulong. And I would like to take this opportunity to thank him. From the very beginning, nung nalaman namin na mapupunta kami sa Bini, silang dalawa ni Genesis ang una kong pinagsabihan. And to be honest, I'm very optimistic na masama talaga silang dalawa nun. But of course, hindi ko naman hawak yung mga bagay-bagay na yun. Nung nalaman niya na hindi siya makakasama sa inside, nandun pa rin siya to support and help us, and never ko siya nakitaan ng discouragement. And in fact, pinanghugutan ko pa siya ng lakas ng loob ng mga time na yun. Yung pagdadrive pa lang, pinaghawak ko siya ng gamit. And yung mga ganun, kasi parang anliit na bagay, pero for us, kung dagdag pa yon sa mga iisipin namin. Siguro sa akin yung yung project na mahal, aga mo magpaalam. Mahalaga mong paalam. Kasi ako yung nag-direct doon, and siyempre with tulong ni Francis, yun, malaking factor yung tinulungan ako ni Francis doon kung ano yung dapat na shot, dapat gagawin, ganyan. And siguro yung lighting. Bro, I hate to break it to you. Bukod dun sa pagdadirect, first time ko din mag-acting body. Kahit konting oras lang yun, malaking tulong din sa akin kasi, na-experience ko yung bagay na hindi ko na-experience. Yun, thank you kay Francis. Lahat na lang vlogger na. What's up sa inyo mga G? Pangalan ko Teddy Benitez, sa kadalasang nasa likod ng camera. Bakit nga ba ako nasa likod ng camera? Kasi dahil siguro mahihain ako sa camera. Yun nga. Tapos hindi ko alam kung paano ako magsulat ng script. Ganun. Tapos rin susunod na. Tanong lang naman sa'yo, anong pangalan mo? What's up sa inyo mga pa? Performance-wise, si Boss Teddy talaga. Hindi kami nag-ranking system dito. Like sa camera stuff, magaling si Boss Teddy. Like reliable man behind the camera siya. Directing din kasi natry niya mag-direct sa music video ni Christine, which is yung sa Over Again. Liaise lang natin. So after... Also, yung vibes. Maganda vibes kay Boss Teddy. Like, super. Yun nga, so, isa sa mga project na nagawa ko, at proud na nagawa ko, siguro is yung oil change vlog. Siguro kung vlog ba yun o tutorial? Basta, yun, yung vlog, panoorin nyo kung hindi nyo pa napapanood. Lahat ang weight ng sasakyan at hindi dito. Natuto kasi ako doon kung paano mag-organize. Dahil kung gagawa ka ng vlog mo na tutorial or kung paano turuan yung mga tao sa video, natuto ako kung paano gumawa ng script, organize or dialogue bago ka humarap sa camera. Dahil kung humarap ka sa camera at magtuturo ka man ng kung ano yung ginagawa mo or paborito mong gawin, hindi mo agad masasabi sa camera na diretsyo. Kaya kailangan mo siguro mag-start sa script. Biggest learning this year is yung amount ng competition ngayon sa... Dati kasi medyo madali pang maka-create ng unique na personality and unique na content. Ang hirap na mag-stand out kaya kailangan meron special thing about dun sa content na ginagawa natin. Biggest learning ko, you can be yourself. Tapos, just be you. Pero, mag-iingat sa mga tao na bago mo nami-meet. Kasi yung pagiging be yourself mo is magiging weapon pa ng iba para gamitin ka, kontrolin ka. Yun. Biggest learning this year has got to be okay lang mapagod. Siguro I was very hard on myself. Yeah, madalas ko naman sabihin sa podcast namin, Tropa Talks, na I am very hard on myself early on this year. But I realize how important it is na paniwalaan mo rin yung sarili mo paminsan-minsan, kahit na to the point na parang everything seems to be impossible. Kung ano yung problema mo sa ibang bagay, huwag mo dadalhin sa ibang team kasi may epektuhan yung pagiging productive ng tao. Yun. Agree naman ako dun. Like, pumunta na siya dito, like, hindi na siya gaya ng
noong mga unang panahon na medyo pag bad trip siya galing sa ibang tao, bad trip siyang pupunta dito. Like, maintindihan namin yung pagod, maganda yung kanang tropa, ganun. Okay din siya. So, hindi niya nadadala yung mga nakukuha niya sa labas dito. Siguro yun. Kasi naranasan ko siya last 2 weeks ago yata. Na yung energy ko is sobrang low and nadama yung iba. Pangit lang tignan. Trust the process. Na kahit na dinadoubt mo na yung progress na ginagawa mo, gawin at gawin mo pa rin. And siguro, isuran mo rin yung sarili mo sa mga same-minded people. Biggest learning this year. Yun, kung paano mag-organize. At tinatry ko ding maging hindi late dahil lagi na rin akong late dito sa team natin. Ang mensahe ko sa 2024 kung tao man siya, maraming salamat dahil ngayong taon binigyan mo ako ng maraming blessings and at the same time binigyan mo ako ng sobrang daming lessons na hindi ko makakalimutan. Kung hindi dahil sa mga lessons na yun, hindi ako ngayon. 2024, thank you sa mga opportunity na binigay mo sa amin this year. Di man gaanong kalaki. Ang pinakamalaking project kasi natin ngayon yung Bini. So, di man gaanong kalaki or kadami yung malalaking projects na binigay sa atin. Thankful pa rin ako na binigyan mo kami ng opportunities this year. Kaya sobrang unexpected mong taon. I think that ginulat mo ako sa lahat ng mga pinagagawa mo ngayong taon na to. It's definitely a year of growth, a year of pain, a year of happiness. It's a year of roller coaster of emotion, and I'm really happy and thankful na pinagdaanan ko lahat to ngayong taon na ito. Malaking pasasalamat ko dahil binigyan mo kami ng second chance sa aking parents. At naging ladder ka sa kung paano naging tao ko ngayon or paano yung pag-i-improve ko ngayon. At kung paano ko i-attack yung next year. Hindi ako kung sino ako ngayon. Tama. Hindi ako kung sino ako ngayon. Hindi ako matututo sa lahat ng mga maling bagay na ginawa ko nung past year and this year, kundi dahil doon. 2024, thank you. Ito, maikli lang to kasi thank you sa mga challenges mo and thank you sa mga blessings na binigay mo. What's up guys? Top 1 is this one. Nabanggit na nga ni Genesis na yun lang mga G. I'll see you on the next video. Tempo, no? Sabi boss, you're not ugly, you just have the wrong barber body. Ano masasabi mo doon? Ito yung pinaparinig ko sa boss. Ay gusto lang sabihin sa inyo guys that may or may not inspire you. Hindi, paskat na doon. Madilim. I just lost my job. Mga YouTubers nang bulma sa pagkatao ko. Ano may pasok? Wala na akong trabaho. I don't think we are able to be... I can see the moon now. Ilang natin na si Guys, welcome sa another episode ng Gala ng Green Wall. And this welcome sa another episode ng Gala ng Green Wall. May kapan kita, gusto mo? Bucket list talagang malaking check. Kausap mo, di ba? Medyo mahina ka. Kausap. Isang room gagawin namin caveman. Anniversary. Tuto sumayaw at kumanta. We want to inspire people and now... Basta birthday ko, malapit na. Siyempre, magpapabati ako sa kanila. Tunay ngang hindi madali. Pero dahil ito ang aming napili, sa aking palagay, walang perang makakapantay. Sining ang tingin, pangaral ang layunin. Kung ito'y bituin, aming aabutin. Kahit abutin ng dilim. Tropang G. Ayun, thank you sa pag-suporta sa amin. Sa mga video na, kahit hindi nyo magustuhan o magustuhan nyo, maraming salamat na rin kasi we're doing our best to do content. Shoutout sa mga supporters at subscriber o mga nakikinig sa amin. Sana huwag kayong magsawang suportahan kami at hindi rin kami magsasawang suportahan namin kayo kung
nagka-chance kami lumaki yung grupo namin. At kahit hindi naman ganun kalaki yung grupo namin, tatry namin suportahan namin kayo. Maraming salamat sa lahat ng nanonood at sumusuporta at naniniwala sa amin. At sana napasaya namin kayo ngayong taon at sana mapasaya ulit namin kayo sa susunod na taon. Sana palagi kayong sumubaybay. Thank you sa mga sumubaybay sa amin ngayong year. Last year, sinabi ko na rin naman na thank you sa pagsusubaybay sa amin, sa mga contents namin, sa mga loyal viewers namin dyan, and sa mga sumusubaybay talaga. Yung mga blooms na nag-subscribe from the Beanie video, salamat na rin sa inyo. Lagi nyo na lang supportahan yung Beanie. Para sa amin, syempre. Hindi, para sa kanila pala yan. Pero yun, salamat sa lahat. And hopefully next year, sumubaybay pa rin kayo sa amin. Sumubaybay na lang kayo sa amin. Utusan ko na kayo. Sumubaybay kayo sa amin kasi madami kaming paparating na content. Madami man kaming hindi nagawang content this year. Napalitan naman yun ng mga contents na kaya namin gawin and mas na-enjoy namin gawin. To share with you guys. Yan. Of course. Ayan. Syempre, shout out sa buong Greenwall Entertainment, Greenwall TGLG team. Everyone, every single one, every member, maraming salamat po. If you became part of any projects of ours, maraming salamat po for being involved and you know, keeping your support for us, and sana hindi tayo magsawang lahat. Yan, idadamay ko na yung sarili ko kasi ako din baka magsawa minsan. Minsan nagsasawa-sawa rin talaga tayo. Nakasawa mo ako. Di ba? Yan, sana hindi tayo magsawang gawin pa ito. And I think that marami tayong napapasaya, marami natutuwa, and marami tayong nai-inspire, which is, I think, the best part of this entire thing is we are able to inspire other people. Of course, thank you for my family for supporting me. Siguro, just more specifically, salamat po talaga sa lahat ng naging parte ng taon na to. Yung mga naging guest natin sa Tikiman, Hers and Hers, everyone. Maraming salamat po. Dapat sinabi mo si Ed. Si Ed? Oo, di ba mag-record ta? Baka pumunta yun mamaya. Hindi ko rin sure eh. Summer vibe never ends, see. Eh si Steve, sinabi mo? Steve? Si Steve? Niyaya mo ba? Si Steve? Steven Aguinaldo. Kasama na si Steve sa GW? Sige nga, sabihan mo pa nga ako ng nangyari sa 2024. Saan yung putas na yun? December 31st, 2024. May camera dyan. Dito ba ako tuturo? Dito? So yun. Hindi ko naman alam yung nangyari sa 2024, pero sa mga sumubaybay sa amin, salamat. And kita-kits na lang sa 2025. So pupunta tayo sa 2025 na pareho nating hindi alam ang mga mangyayari. Pero may mga certain ideas kami, kaya sumubaybay kayo. Kung bago ka mang G, stay safe ka dyan. And kita-kits na lang sa bagong taon. Bye-bye! Tara, lahat tayo! Tara! Bye-bye! 2025, let's go! Okay, go!